Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa John chapter 15, verse 1 hanggang sa mga susunod na talata po. Sabi niya po doon, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you. Unless you abide in me, I am the vine. You are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So saglit po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga salitang ito na yung binigay sa amin. Hayaan niyo po na patuloy na magkaroon kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, upang mas lalo pa po naming maintindihan ang mga salitang ito sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na mangusap ka at pumagitna ka pa, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga sitwasyon ng buhay, Panginoon. Salamat po at ikaw po ang siyang maghari sa mga salitang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ngayon po, pag-aaralan natin yung harvester's job. Lahat po tayo mga disciples ni Christ. Amen? So, lahat po tayo mga harvesters ni Christ. Amen? Amen. So, lahat po tayo, meron tayong mga garden na ginagalawan. Maybe sa work natin, maybe sa bahay, maybe sa barangay, maybe sa mga kaibigan natin. Pero ano ba talaga yung trabaho natin? Or ano ba yung kailangan pa nating mga gawin? So dito po pag-aaralan natin kung ano pa yung kailangan nating gawin para mas lalo tayong lumago or lalo pa tayong pagpalain ng Diyos. Kasi sabi niya dun sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So ano pa yung kailangan nating gawin para mas lalong bumuhos yung pagpapala sa atin patungo sa mga harvest natin? So unang-una, kailangan nating mag-cultivate. Amen? Kailangan natin i-cultivate yung faith natin. Kailangan na mas lalo pa tayong lumalim sa Panginoon. Bakit? Sa atin manggagaling yung pagpapala, amen? Amen po ba? So, kailangan mas lalong tumaba yung lupa sa atin. Kailangan mas palago natin yung pinagkaloob ng Panginoon ng pananampalataya sa atin. So, kailangan natin mas lalo pang lumalim at mag-cultivate pa. Kasi pag mas malalim yung pinanggagalingan ng ating pananampalataya, mas mahirap tayong titibagin ng kaaway. Amen? Kailangan meron tayong
ah, prayer. Unang-una, prayer. Yung prayer po, napaka-importante po sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi kung wala po ang prayer sa buhay natin, mahihirapan po tayong makipag-communicate sa Panginoon. And whenever na nakaka-win tayo ng soul, or nakaka-harvest tayo ng soul, kailangan ito din yung una nating ituturo sa kanila. Paano manalangin? Syempre, pag malalim tayo sa Panginoon, yun din yung maipapasa natin dapat sa kanila. So, lagi nating uumpisahan sa prayer. Prayer and declaration. Napakahalaga po yan. Alam ko po, gasgas na sa atin yan. Pero, yan po ang pinaka-basic na dapat sa atin. Dapat marunong tayong manalangin. Amen? And dapat, kapag na-win natin yung soul, yan yung una nating tinuturo. Sa pagtanggap pa lang, alam na dapat natin yung yung prayer. Kasi kung namulat tayo sa prayer, mas lalalim yung communication natin sa Father, sa Ama, kay Lord. Kasi may connection tayo kay Lord eh. So tulungan din natin yung mga nawiwin natin na soul, kung paano mas lalalim din sa connection sa Ama. Kung paano sila ko-connect. Sino meron wifi sa bahay po? Or data sa cellphone? Di ba pag mas malabo ang signal, lalo na ngayon, medyo umuulan, walang connection, kanselado na naman yung ibang klase, masaya na naman yung ibang estudyante, walang klase. Sana all, sabi naman ng iba, yung mga nagmo-module. Di ba? Meron tayo, dapat natuturuan natin sila na may magkaroon ng connections sa vine na, o sa puno. Mas nailalapit nila sila sa puno. Kasi number one, sila yung unang aatakihin ng kaaway kung hindi sila nakaugpong sa Ama, sila yung unang-unang aatakihin ng kaaway. Amen po ba? Number two, visit. Mahalaga din po to. And natutuwa po ako sa buhay nung mga hinahayo ko, sila Kuya Ezekiel, si Kuya Matt, Kuya Hiro, si Aljon, yung Peter James Jan ko, yun eh, si Hiro, si Matt, tsaka si Ezekiel. Peter James Jan ko yan eh. Ewan ko si Aljon kung sinong gusto niya. Si yata eh. Judas ba? Hindi naman. Hindi si Judas. Yon, so whenever na sabi ko, visit kayo or visit tayo sa ganitong bahay. Talagang pupunta sila and I praise God sa buhay nila na willing silang mag-visitation. Kasi kung hindi mo bibisitahin, anong mangyayari? Totolog-tolog. Masarap matolog. Lalo na sa mga ganitong panahon, hindi lang katawan nating pisikal lang nanlalamig. Pati spiritual, kadalasan. Kaya kung hindi tayo mag-visit or hindi tayo bibisita sa tahanan nila, sino pa yung iba nilang panggagalingan ng lakas? Praise God kung medyo malalim na po siya sa Panginoon, alam niya na po yung mga basic natin. Pero kung katulad ng iba na medyo nagsisimula pa lang,
di pa siya natuturuan. Kaya kailangan po natin siyang bisitahin. Sabi nga po sa 2 Timothy, kung di ako nagkakamali, at least once a week. Or mas maganda po siguro kung araw-araw kung kaya. Nang sa ganun, namomonitor po natin sila. At yung visitation po, hindi lang po sa kanila nakakatulong, maski po sa atin. Kasi mas nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa kanila, nagiging pagpapala tayo sa iba, mas bumubuhos yung pagpapala sa atin. Sabi niya nga po sa verse 7, ask whatever you wish. Kung nakaugpong tayo sa Ama. Ang tanong, nakaugpong po ba tayo sa Ama? Amen. Number 3, share. Siyempre, andun ka na eh. Bumisita ka na, sharean mo na ng Word of God. Amen? Kasi, paminsan-minsan ka na nga lang dumalaw, hindi mo pa sharean, di ba? Kasi diyan sila huhugot ng lakas eh. Lalo na kung merong pinagdadaanan yung tao. Yung Word of God, magagamit yan bilang magpapalakas sa kanila or bilang magpapalakas sa kalooban nila eh. Kasi yan yung pagkain ng spiritual natin eh. Nandyan yung sustansya. Kaya napakahalaga po ng mag-share tayo ng Word of God. Maraming Christians, ito po ang kinatatakutan. Mag-share. Pero kung totoong Kristiyano ka, or kung totoo tayong mananampalataya, basic lang sa atin yan. Madali lang sa atin yan. Ako po yung nagagalak sa buhay ng worship team. Kasi nagkaroon po kami ng isang role dun sa mga musician na kapag devotion, meron po kasi kaming parang group study tuwing after ng practice na kung sino yung huling nag-share, siya yung magtuturo sa next na practice. So doon niya palang ituturo. So walang kaalam-alam kung sino yung ituturo niya. So lahat kami, no choice, mag-aaral kaming lahat. Sa ganun, ready kami sa next practice. Kaya doon po, na ano po sa amin, na practice na yung mag-share. Amen? Kaya maganda po sa atin, pag-aralan din po natin mag-share. Sabi niya po sa Galatians 2, verse 16, we know full well that we don't receive God's perfect righteousness as a reward for keeping the law, but by faith of Jesus, the Messiah, His faithfulness, not ours, has saved us, and we have received God's perfect righteousness. For we know that God accepts no one by the keeping of religious laws. So ito po, pinapakita po dito na hindi na dapat yung dating tayo yung nagahari, kundi si Christ na. Yung righteousness niya. So kung nagahari yung righteousness ni God sa atin, yung faithfulness, napakadali pong gawin yung mga sinabi natin kanina. Prayer, basic. Visitation, basic. Share, sobrang basic. So dito, yung makikita po natin na hindi lamang po dapat nagko-cultivate. Meron pa pong isa. Kailangan ng trim ng lifestyle. Ipakita po natin kung ano na yung pinagbago natin. Yung dating tayo, dati medyo barumbado tayo, medyo
masungit or medyo moody, ganun. Ngayon, pakita natin, iba na yung lifestyle natin na nagkakaroon ng pagbabago pagka nakaugpong tayo sa Ama or kung nakadikit tayo sa branches ni Lord. Nababago yung lifestyle. Sabi niya po sa John 15:3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Amen? So dito nagkakaroon ng paglilinis. Yung mga hindi kalugod-lugod dati na ginagawa natin, nalilinis ng Panginoon. And dito po makikita po natin, unang-una, segregation. Sa paniki po, ang alam ko po, dahil taga-Ramos na ako, 2 days na po akong taga-Ramos. Sa paniki, alam ko, hiwalay na po ang nabubulok sa hindi nabubulok. Pagka pinagsama nyo siya at nilabas nyo sa gate or sa hinakot siya ng basurero, ibabalik po yata nila. Hindi po yata nila kukunin. Kaya, ganun din po sa atin. Dapat naisisegregate na natin. Nagkakaroon ng segregation. Ano yung dati nating ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Ano yung mga nagagawa na natin ngayon na nagiging pinagmamalaki tayo ng Ama sa langit? Kasi po, kung ginagawa pa rin natin yung dati nating ginagawa, nung wala pa tayo kay Christ, paano tayo magliliwanag? Paano tayo makakawin ng soul? Kung nakikita pa rin nila yung mga dati nating mga ginagawa. Halimbawa na lang po, ito po true story po to. Nung nasa pa po kami, 10 pa po kami, meron po akong isang tito na hindi ganong makalakad dahil may problem po siya sa paa. Then, meron po siyang konting pinagkakakitaan. Pero hindi po pinagkakakitaan na medyo legal. Hindi po legal. Yung, anong numero mo? Diba? Alam na po natin yan. So, ngayon yata, nabubuhay na naman yata yun, no? So, dahil nga hindi siya ganong makalibot sa barangay, ang ginagawa niya po, tinatawag niya ako. Tapos, ako yung nilibot niya sa barangay kung pinapasigaw kung ano yung lumabas. Kung kunwari, ganito yung labas. So, doon nare-realize ko na ito pala ako dati. So, hindi na mahirap sa akin na ihiwalay. Nagkakaroon ng segregation. Kumbaga, siguro hindi naman na ako tatawagin na magsisisigaw doon. Amen? Nagkakaroon ng segregation kasi alam ko na mali yun. Alam ko na hindi kalooban ng Panginoon para sa akin yun. Amen? Kaya dapat ma-share din natin sa iba kung paano yung dating tayo at kung ano na tayo ngayon. Sa ganung paraan, nagliliwanag tayo. Amen? So, ito pa po, importante, invitation. Hindi lang po tayo yung kailangang dumalaw sa kanila. Kailangan pakita rin po natin sa kanila kung ano na yung lifestyle natin and kung ano yung lifestyle ng pamilya natin. Kung dati, hindi tayo mapalanginin, ngayon, invite din natin sila na pakita natin yung
yung as a family, nag-worship kay God. And praise God po, nung mga nakaraan, may mga binisita po kaming mga pamilya na tawag dito, FEP, Family Evening Prayer. Praise God, wala pa naman pong nagtaboy sa amin na pamilya. And praise God po kasi very natural po sa kanila. Very natural po, lalo na sa Christian family na nag-gather and in such a way, nagiging daluyan din tayo ng pagpapala kasi nai-invite natin yung iba. Kaya ba natin yun? Yung i-invite natin si kumare or si kumpare or si kuya, si ate na sa bahay or for a day or for ilang minutes. Then, doon natin sharean. Kaya natin yun? Kaya natin yun, amen? Kasi mga sundalo tayo ni Lord, di ba? Amen. Ito po, napaka-importante din, connection. Connection. Kailangan natin makipag-connect sa Lord, hindi lang sa Lord. Kailangan din natin makipag-connect dun sa mga harvest natin. Amen? Kung si Kuya Hiro, kunwari, na-win niya si Kuya Aljon, or si Kuya Aljon at si Ate Laika, kailangan may connection siya sa kanila. Bakit? Kasi once na nagka-problem siya, kanino pa ba siya lalapit bukod kay Lord? Kay Kuya Hiro. So napaka-importante po ng connection. Kasi once na, kunwari si Kuya Aljon at si Ate Laika, nagkaroon ng problema. Kunwari, nag-away sila. Kanino sila unang lalapit? Siyempre, kay Lord. And then, pagkatapos kay Lord, kanino sila ngayon kukuha ng advice? Siyempre sa akin, wala pa namang girlfriend si Kuya Hiro eh. So, napaka-importante yung connection. Yun ang sinasabi ko. Na once na may may problema na dumating dun sa hinarvest mo, masusolusyonan mo agad or maa-advisean mo agad ng tama. Hindi yung sige, iwalayan mo na. Hindi yung ganun. Hanggat maaari, ayusin mo. Ayusin nyo. Pag-usapan nyo. Lagi kayong mag-unawaan. And lagi kayong mag-pray. Lagi kayong magbasa ng Bible. Yung mga ganong advice. Hindi yung nakukuha nila sa ibang advice. Negative advice. Kasi pag ganon, yung hinarvest mo mabubulok. Magkakaroon ng damage. Magkakaroon ng problema. Kaya, importante po sa atin yung connection. Sabi niya po sa Ephesians, chapter 4, verses 20, hanggang sa mga susunod na talata, "But this is not the way of life that Christ has unfolded within you. If you have really experienced the Anointed One, and heard His truth, it will be seen in your life. For we know that the ultimate reality is embodied in Jesus. And He has taught you to let go of the lifestyle of the ancient man and old self life, which was corrupted by sinful and deceitful desires that spring from delusions. Now it's time He made new by every revelation that's been given to you, and to be transformed as you embrace the glorious Christ within as your new life and live in union with Him. For God has recreated you
all over again in his perfect righteousness. And you now belong to him in the realm of true holiness. So makikita po natin doon na kailangan talaga nating bitawan yung lifestyle na ginalawan natin dati. Kasi yung mga lifestyle na yon or yung ginalawan nating hindi maganda, hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? So hindi lamang po kailangan mag-cultivate or hindi lang kailangan mag-trim, kailangan din po nating magtanim. Seed. Bakit kailangan magtanim? Para umani ulit. Amen? Kailangan nating magtanim para mas lalo pang dumami. Hindi yung kinakain natin yung binhi natin. Hindi lamang po sa financial yan. Kailangan po nating magtanim ng Word of God doon sa mga nawin natin. Hindi lang para mas dumami tayo, kundi para mag-duplicate yung kung ano yung tinanggap natin. Kung sino yung tinanggap natin. Kasi ganun at ganun lang din po yan eh. Magduduplicate lang po yung tinuro sa atin, sa ituturo natin, sa tuturuan natin. Kumbaga, dinuduplicate mo lang yung sarili mo. Nang sa ganun, sila din humarvest or maging harvestors. Hindi lamang po sila maging seed or hindi lamang po sila maging vine, kundi magiging branch din po sila na magkakaroon ng vines. Sarili na lang harvest and mga win na soul. So, kailangan po natin duplicate. Sabi po niya sa John 15, sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala po tayong magagawa kung hindi po tayo nakaugpong sa Ama. Amen? So, ganun din po sila. Wala po silang kayang gawin kung hindi po sila nakaugpong sa Ama. Kailangan po natin silang iugpong sa Ama. Unang-una, we need to prepare them. Prepare for what? Prepare na sa susunod na generation, sila din magiging branches. Sila din magiging vines. Magkakaroon sila ng sarili na lang harvest. So, kailangan natin silang i-prepare. Tadtarin natin ng Word of God, tadtarin natin ng prayer, lagi natin bisitahin, i-welcome natin sila. Bilang mga bagong bilang mga bagong mananampalataya, kailangan po natin silang yakapin pa. So, kailangan lagi silang handa. Whenever time comes na sila din po ang hahayo, kailangan prepared po sila. Number 2, kailangan po natin silang i-motivate. Motivate po natin sila lagi. Na imbis na huwag mo na lang gawin yan kung di mo kaya. Hindi eh. Dapat kaya mo yan. Kaya natin yan. Si Lord katulong natin lagi pagka lalabas tayo. Amen? Ang Diyos hindi naman tayo iiwan eh. Amen? Mukhang iniwan ba kayo ng Lord? Hindi tayo iniwan ng Lord. Amen? Amen. So,
Kailangan sa bawat magduduplicate tayo, motivate natin sila. Hayaan naman natin sila na sila yung mamunga. Kaya kailangan lagi natin silang binubugbog ng motivation. Nang sa ganon, tayo din, napagpapala natin sila. Way of blessing kasi yun eh. Yung tinanggap mo, sinare mo din sa kanila. Tapos, hinanda mo sila at minomotivate mo sila. Nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa ganung paraan. Number 3, replicate. Nagkakaroon ng replication. Tinanggap natin si Christ, amen? So, yung tinanggap natin, tinanggap din nila. So, imbis na sila yung nakikita, si Lord yung nakikita. Nagre-replika lang sa buhay nila yung tinanggap natin. Na tinanggap din nila. Sa replicate, pag nag-replicate kasi, yung righteousness ni God sa atin, kahit nasaan tayo, hindi mahirap magsalita. Hindi mo kailangan magsalita eh. Bakit? Kasi na-duplicate na sa'yo yung righteousness ni God, yung faithfulness ni God. Naturuan tayo ng word. Na-prepare tayo ng mabuti. Kaya, kahit hindi tayo magsalita, maraming nakakapansin na iba yung gawa natin sa iba. Nasa bahay ka man, nasa eskwelahan, sa trabaho, mapapansin at mapapansin yan. Amen? Sabi niya po sa Matthew 9, verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." So ngayon sa time po natin, dapat tayo na to eh. Dapat tayo na yan, workers. Tayo na yung workers. Kasi sabi ni Lord, send out workers into the harvest field. Dapat tayo na yung workers na sinasabi ni Lord dyan. Kasi marami pa rin po ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo po tayo ngayon. Marami pa pong bakante. Ibig sabihin, marami pang ilalagay si Lord sa mga upuan na yan. Amen? So, sino po yung magiging leaders nila? Sino yung titingilain nila bilang tagapayo nila? Or sino yung hihingan nila ng mga komento, positive thinking? Kundi tayo din po. Amen? So, kailangan po talaga na kumilos na tayo. Sa panahon po natin ngayon, parang hindi na po mahirap itong mga to. Kasi, hindi na lumalayo sa bahay ang ang kaluluwa eh. Di ba? Halos di na lumalabas eh. So, hindi na mahirap gawin itong mga to ngayon. Kailangan lang po natin kumilos. We have to move.
Kailangan lang po ng kasipagan. Sabi ko nga po, ang katamaran, hindi po ugali. Sakit po yan. Nagagamot po yan. Amen? So, kailangan po natin ng kasipagan. At kailangan po natin kumilos. Dahil marami pa po tayong i-harvest. Amen? Amen. Kung marami pa po tayong i-harvest, kailangan po prepared po tayo. So, ang mga salitang ito, kailangan magrema or maging inspirasyon sa buhay po natin.